Hi guys! Welcome back. So please kung pwede pong pakititigan po natin ang dahon ng halaman na ito, no? Kung mapupuna po nyo ay marami po siyang brown spot. At kaya po pinutol ko po kagad ang mga tangkay nito to revive. At nung iuwi ko po siya ay niripat ko po siya kagad. So hindi ko na po na video pero ang ma-explain ko po sa inyo nung tanggalin ko po siya sa original na paso ay nakita ko po sa ilalim mismo po ng halaman ito na meron po siyang white web or lumot na kulay puti. So ang ginawa ko po ay nilinis ko, pinalitan ko po lahat ng lupa at nilagay ko po siya kagad sa ibang paso. At dahil springtime po yun nung makakuha ko to sa basurahan ng amo ko at kaya hinayaan ko lang po siya sa backyard namin sa shady area po. And nitong spring po ay niripat ko po siya ulit sa isang paso na malaki na mas maganda at nilagay ko naman po siya sa harap ng bahay namin sa may pinto ko mismo, no? At nakita ko po na nag-triple po siya ng laki. Ang problema po nito ay may nakita na naman akong mga langgam at nag-iwan na naman po sila ng brown spot. So, ang istorya po ng itong halaman pong ito ay tinapon siya ng amo ko dahil daw nagkaroon daw siya ng maraming langgam sa opisina niya. So, nag-curious lang po talaga ako, no, na inuwi ko po ang halaman dahil hindi ko alam kung dahil sa mga langgam or baka hindi po niya nadidiligan dahil nasa loob nga po to ng opisina niya at hindi po ako nakakapasok sa opisina unless if she wants me to clean. And anyway, so nag-worried po ako na baka po binabahayan na rin ulit itong halaman ito sa ilalim. Kaya I need to double check. So far, wala naman ako nakitang sign na may langgam sa loob at kung makikita po nyo, very solid po talaga ang mga ugazi. Very, very healthy. But nag-decide na rin ako na iripat ulit ito just to be sure. At every time po na nagriripat po ako ng mga halaman ko ay gumagamit po ako ng eggshells at dito ko po tinatambak ang lahat ng mga eggshells ko for the whole year sa isang paso po para anytime na gagamitin ko ay nandiyan lang po. So ang ginagawa ko po ay ini-smash ko siya and then pinapatungan ko or hinahalo ko po doon sa soil. Na ang ginagamit ko rin po soil is for all purpose. Pwede sa gulay, pwede sa halaman. At napatunayan ko na po talaga ito sa lahat ng mga halaman ko na tuwing magriripat po ko ay lumalaki po talaga sila at 100% po na lumalago po talaga ang halaman dahil eggshell can be beneficial for plants because they contain calcium, magnesium, potassium, and other minerals that help fast-growing plants. So anyway guys, I keep talking to this plant but I never mentioned the name of it because it's so hard to pronounce. The name of this plant is Zammicolcas, Zammifolia. It's so hard to pronounce but we can just call it ZZ. At tinatawag din po ito ng welcome plant sa Pilipinas dahil malaking swerte daw ang halaman na ito. May nagsasabi rin na kayamanan daw ito sa may mga business dahil ito po ay magdadala po ng malaking pera sa loob ng business po nyo, no? Lalo na kung mapapabulaklak nito dahil very rare po talagang mamulaklak. So anyway, ina-advise din po na kung ilalagay natin to sa harap ng pinto natin o sa may pintuan, ay humihigop po talaga ito ng malaking swerte sa buong pamilya. Drop that. Get it. Get down, 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 get down. A couple weeks ago ay marami po kaming ulan dito for almost 2 weeks dahil po sa bagyo bumapasok po sa ibang states.
At dahil po sa sobrang lakas ay naapektuhan din po ang Maryland. So I have to rescue some of my plants, especially po ang aking snakes plants dahil sila po ang halaman na hindi po pwedeng mabasa ang mga roots nila all the time. At ni-rescue ko na rin po ang aking ZZ plant dahil po lumalamig na po talaga ng gusto dito sa Maryland. Nag 45 degrees na po kami dito. According to Per Lorenzo ay ina-advise po niya na kung balak po nyo mag-spray ng pesticides sa halaman po nyo ay wag daw po natin itong didiligan. Kaya kung makikita nyo, dry po ang soil ng halaman na ito. At ina-advise din po ni Per Lorenzo na pa nag-spray po tayo ay be sure na nai-sprayhan din po natin ang ilalim ng dahon just to be sure na walang maiiwan na bakas na galing po sa langgam. At ini-sprayhan din po natin of course ang lupa at ang mga katawan po ng ating mga halaman. So, the good news is, pwede po natin itong diligan the next day at mabanlawan ng husto ang bigyan ng shower ang mga dahon at makikita nyo kung paano po kaganda ang dahon nito na nagkikintaban po sa linis.